Ngayong gabi, suspect sa pagre-rape at pagpatay sa estudyante ng UP Los Baños, muntik na kuyugin ng mga galit na kaanak. Pagpatay sa Vice President ng Polytechnic University of the Philippines, pinaniniwala ang konektado rin sa kaso ng pagpaslang sa dalawang propesor ng universidad. PAL, uunahing bigyan ng separation package ang mga sinibak na empleyadong di sumama sa protesta noong 27 ng Setyembre. Ombudsman Carpio Morales, binigyan ng 7 araw ang fact-finding team para pag-aralan kung ano ang pwedeng ikaso laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo. Ilang bading sa Cebu, ayaw nang gumala sa gabi sa takot na mabaril. Sa Rescue 5, isang lalaking nagmaneho ng lasing na aksidente sa Katipunan sa QC, sinaklolohan. At sa showbiz, Mariel Rodriguez, araw-araw pa rin daw feeling na bagong kasal kay Robin Padilla. Magandang gabi mga kapatid. Partner, naging maaksyon ang eksena kanina nang ipresenta sa pamilya ng pinaslang na estudyante ng UP Los Baños ang dalawang suspect na sinasabing gumahasa at walang awa na pumatay sa dalaga. Kaya nga po sa sobrang galit ng mga kamag-anak, ilang miyembro ng pamilya hurmentado na doon, partner. Gusto na nga nilang bugbugin ng sarili nilang kamay yung mga suspect. Ikwento mo, Michelle Mediana. Hindi napigilan ni Jerry ang kanyang galit nang makita ang dalawang sospek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pamangkin na si Given Grace Sebanico. Isang alias Kim ang nagmuso sa mga sospek na sina Percival de Guzman at Lester Rivera na kusang sumuko sa mga polis sa Florida Blanca kanina. Nagpa-blatter siya doon that he knows something about the incident ng rape slaying. And at the same time, takot din siya. Nababalikan siya. Sa kulungan, walang magawa ang dalawang sospek kung di ang magsisihan. Nagawa daw nila ang krimen dahil pareho silang lango sa alak at droga. Tinuro niyo sa akin na pwede daw yun. Huwag na, may bata ang kasama, huwag na natin tuluyan yan. Ito pong kasama ko po siya sa loob. Nasa loob po siya po nag-drive eh. Bila pong bumaba agad siya. May dala po siyang baril, tinutukan. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ang mga sospek sa Canlubang, Laguna. Hindi naman napigilan ng ama ni Given Grace na mapaiyak nang marinig ang sinapit ng kanyang unika iha. Hindi na namin mababago ang sitwasyon. Our daughter is dead, but the justice is ours. Sa pinakahuling datos ng National Crime Movement, pumalo na sa 4,448 ang kaso ng rape sa bansa mula noong September 2010 hanggang nitong July 2011. 2.8% ito ng kabuuang kaso ng mga crimes against persons. Kanina, nakiramay din sa pagkakapaslang kay Given Grace ang mga guro, kaklase at iba pang estudyante sa UPLB. Nangako naman ang pamunuan ng universidad na lalo pang hihigpitan ang seguridad sa lugar. Nakatakdang ilibing si Given Grace sa Santo Rosario Cemetery sa Binangonan, Rizal sa darating na Martes. Michelle Mediana, News 5. Naniniwala si Vice President Jejomar Binay na may kinalaman sa politika sa universidad ang pagpatay kay PUP Vice President Agustus Tezara. Kung bakit Joshua Lopez, ikwento mo. Suot ang itim na t-shirt, ipinagluksa ng mga profesor at estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ang pagkamatay ng Vice President ng Universidad. Pasado alas 2 ng hapon, dumalaw sa burol ng inambush na si Atty. Agustus Cesar, si Vice President Jejomar Binay na dati ring miyembro ng faculty ng PUP. Sabi ni Binay, posibleng may koneksyon ang pagpatay kay Cesar sa nangyari ding pagpatay sa dalawang profesor ng universidad. Naniniwala si Binay na politika sa loob ng universidad ang motibo sa pamamaslang. Mabigat ang tensyon dito magmula nung mag-umpisa ng umanap ng magiging Pangulo ng pamantasan. Hindi naman naniniwala si PUP President Dr. Dante Guevara na politika sa loob ng PUP ang dahilan